dito tayo, saktong-sakto ang ating video. Ating congressman naman, Vice Mayor Dodon, sa mga konsyal, si Alin, konsyal Volta, the early konsyal, sa ayaw na to, siyempre ang ating chairman, Eric Gonzalez, at ang inyong kabarangay, na si Coach Paul, si Rogan, at the latest, konsyal, Ibo. Sa mga kagawad, sa pangunan ni sa mga barangay official, sa staff, sa pangunan ni Kap Lea, maraming salamat sa pag-welcome sa akin sa inyong barangay at ito sa ating multi-purpose. Tuwang-tuwa po ako, hindi lang dahil sa bago nating sidewalk at drainage, kundi pati sa bago nating gym. Congratulations! Oo, nakikita natin, nagagamit talaga ng tama ang ating mono, pati yung financial aid to the barangay. Alam naman po natin, kada taon, ang ating city government, para mapabilis ang mga servisyo, yung mga malitin, hindi na i-request sa city government, pamahalaang lungsod, ay ang ginagawa na po natin, sa totoo mula ng 2020, nagbibigay tayo ng financial aid. Ngayon, depende sa barangay, tingnan niya ano yung priority, 4 to 6 million, depende sa laki ng barangay. Ito mas, kasama sa kategorya ng small barangay. So, 3 million po ito. Pag na-liquidate ng ayos, may additional 1 million. At sa nakikita ko po, yung ibang barangay na siguro nagagamit din naman, pero hindi sila ganun sabihin. Hindi alam ng ibang tao kung saan nagagamit yung todo. Pero tayo sa barangay sa Tomas, kung ang una ni Kapkaya, nasasabi natin na alam natin kung saan ginagamit ang pondo natin. At isa na po yung ito naman po ang ating inauguration of sidewalk drainage system. Alam mo naman po, dahil natapos yan, ito po ang ating inauguration. Ito po ay di Angeles, mula Manalo hanggang English nila. Yung kahabaan nito. Nasa 587 meters po ito, pero both sides. So, ang total linear meters natin, 1 kilometer, higit pa. Pero sa haba po nito, alam ko, hindi talaga, alam natin lahat, hindi talaga ideal yung mga daanan natin, yung mga kalsada, pamilya natin, sa Pasig, talaga, lalo na, sa side na ito, medyo masikip po talaga. Kaya kailangan i-maximize natin kung ano yung meron tayo. At kaya yung sinusubukan natin gawin, pagpagitan ng mga proyekto katulad nito. Kaya ito po, para sa kaalaman ng lahat, ang contract amount po natin dito ay nasa 7.8 million. At sinukat po ninyo yan, tinignan nyo po, ano talaga yung inuwag na ito po. Sulit na sulit ang pondo ng lungsod ng Pasig sa mga pinapagawa po natin. Kwento ko na sa inyo na natin kung ano yung mga pagbabago yung ginawa natin sa mga proseso. Kaya sigurado tayo sa mga pinapagawa natin. Pero papasalamat din po ako sa ating mga mamamayan na aktibong tumutulong. Barangay officials, ating magtana, kagawad, sa ating mga HOA. Dahil sa totoo, at sa pagpapagawa, kailangan talaga ng tulong. Kailangan talaga magtulungan tayo. Pati sa pag-monitor ng mga pinapagawa natin. Diba? Saan man nanggaling yung pondo? Galing man yan sa nasyonal, sa lungsod, sa barangay. Pare-pareho naman yung pondo natin. Hindi naman importante kung saan nanggaling. Importante, pondo natin ito, proyekto natin ito bilang mga mamamayan, bilang mga taxpayers. Kaya importante din na nagtulungan tayo sa monitoring. Monitoring ng pagpapagawa. Monitoring at tulungan para sa maintenance at lahat ng ibaba. At ako po'y nagtitiwala, umaasa na sa barangay San Tomas, ganun po ang gagawin natin. Dahil naniwala nyo sa construction, at hanggang pagkatapos ng construction, ganun pa rin, magtutulungan pa rin po tayo. Nagiging malaking bahagi sa construction, nabalikan ko po yung sa construction, pagpapagawa. Malaking bahagi po talaga, malaking bagay na ang barangay ay
aktibo. Kapag sa ibang lugar, pagka wala, antayin lang nila kung ano yung mangyari, antayin lang kung matapos, hindi, kung substantive kaya, kung tamang kalidad, natin kung ano mangyari. Pero kung aktibo ang barangay, aktibo ang HOA, hindi naman para maghanap ng mali eh. Pero para lang makasiguro tayo na nagagamit sa maayos ng ating pondo. Pagka na-develop natin ng kanyang klaseng kultura, magtutulungan sa lungsod ng Pasig, mas makasiguro tayo sa mga proyekto ng pamahalaan. At uli po, hindi mo natapos dapat ang construction hanggang sa maintenance, hanggang sa paglilinis, ang ibaba. At muli po, ako yung nagtiwala ng maasa na sa barangay sa Tomas, ganun po ang ginagawa natin. Kaya maraming salamat din sa inyo sa inyong huling na proyekto natin. Hindi naman po ito yung huling proyekto natin sa Tomas. Alam ko maraming mag-request ng ating barangay, may mga ibang lugar, may tunay hirapan tayo dahil alam nyo naman po, medyo mahigpit ang pinatutupad ng COA yung batas na pag hindi pag-aari ng gobyerno yung lupa ay hindi pwede mag-proyekto na nasasabing renewable o yung kagaya ng mga drainage natin. Pag mga dry standby, kumapayag po sila kasi pag hindi ko rin alam kung tama, pero yun yung sinasabi sa atin siyempre, kung nagsabi, susunod po tayo. Pagka mga dry standby daw, consider daw nila yan as movable. Ibig sabihin, may problema, pwede daw hangganin. Pag drainage daw, hindi pwede. Kaya medyo nagkakaproblema tayo sa ibang lugar. Hihilin man ako ng tulong sa kapitanan natin. Kaso may mga ibang titulo, nakapangalan sa wala na. Diba? Kaya medyo nahihirapan po tayo. Pero hindi naman natin pinapabayaan. Hindi natin pinakalimutan. Kaya sa tulong ng lahat management office natin, sigurado magagawan po natin yan ang solusyon. Kaya muli po, hindi masyadong nakakaaan dahil ang blessing pa tayo, papapaabutan pa tayo ng bulan. Maraming salamat Barangay Santo Tomas. Congratulations at God bless sa atin. Maraming salamat po, Mayor Rico Soto. Sa pagkakataon po ito ay One, two, three.